It's a blessing to be with you and to gather together sa salita ng ating Panginoong Diyos. Siguro, reminder lamang po, later, meron po na tayong lunch fellowship. May hinanda po ang youth na lunch for us. Libre yata ngayon, ano? Hindi daw yata. Parang ayaw ng youth eh. Kailangan daw nila ulit makapag-ipon. Anyways, we have youth food sale later on, and then after po noon, we'll start at 1:15 for our biblical counseling training. Okay? Before we start, let us pray. Lord, once again, we thank you for your goodness and faithfulness to us throughout the whole week, O God. How you have shown your love and mercy toward us in providing everything that we need, in correcting us, in reminding us of the truth, in leading us more, Lord God, to your word and to Christ. We pray, Lord, that as we gather together and listen to your word, that you will once again open our hearts and our minds, and that truly the Holy Spirit may work in us to bring transformation in our lives to be more like your Son, Jesus Christ. So we ask, Lord God, for your grace. In Jesus' name we pray. Amen. What is the function and role of an elder? Alexander Strauch, in his book, Biblical Eldership, meron po siya mga binanggit po dito about what should an elder should be. Ano nga po ba dapat ang maging isang elder? Sabi niya, elders lead the church, teach and preach the word, protect the church from false teachers, exhort and admonish the saints in sound doctrine, visit the sick and pray, and judge doctrinal issues. Medyo mabigat po yung mga trabaho po na ito, responsibilities, na makikita po natin actually in Scripture. In biblical terminology, elders shepherd, oversee, lead, and care for the local church. Sa ating church, siguro mag-iisip kayo, Brother Jay, wala po tayong elder. Actually, ako lamang po nag-iisang elder sa inyo dahil lahat po ng mga responsibilities na ito ay nasa akin po. Okay? So I pray that in time that we may be able to have that eldership also in our church. I do hope with the roles na ating pong napakinggan ngayon ay tunay na ipanalangin po natin na patuloy ko po magampanan ito as an elder. I do believe by God's grace I am able to do what God has required me to do, and I'm praying that I may truly be faithful sa panawagan po ng Panginoon to grow more in the aspect in living that call as an elder. As a pastor din po, with a pastor din in Higher-Rock, which is Pastor Bob, siguro aking ginagawa ay nakabase din mainly sa kung ano po ang biblical na ginagawa din po ng leaders sa Higher-Rock. At sa kabutihan po ng Panginoon, mayroong leadership na nakabase po doon sa biblical understanding of what an elder should be. Meron pong leadership, may teaching and preaching of the word, may protection po from false teachers, may pag-exhort at pag-admonish sa mga kapatiran na base sa biblical doctrines na pinangahawakan na katotohanan ng church. May pangangalaga sa mga kapatiran na nanalangin at may pagtayo sa doctrinal issues. At mahalaga po yun. Kasi everything that I have learned as a pastor, doon ko din po lahat ito nakita sa Higher-Rock. Okay, Pastor Bob at sa mga leaders po doon. Sa lahat ng ito, aking nakikita mainly yung kabutihan ng Diyos na ako ay kanyang dinala sa isang church na tunay na tapat sa katotohanan. Hindi po kasi lahat ay tunay na tapat po sa panawagan o kung ano po yung panawagan o responsibilidad na dapat pong gampanan ng isang elder. Si Pastor Bob po ay tunay na naging tapat all these years, ever since I started sa Higher-Rock. Nakita ko po, lalo na siguro kayo, no? Kasi 1980s po si Pastor Bob dito. Ako, year 2000 ko na siya, year 1999 ko na siya nakilala at that time. Pero siguro makikita natin yung kanyang katapatan, okay, sa kanyang panawagan bilang isang pastor at tunay na naging malaking encouragement ito. Hindi lamang siguro sa akin, but mainly dito din sa ating church, sa BSL. Malinaw na sa biyaya po ng Diyos, kanyang ipinamuhay yung katotohanan ng salita ng Diyos. Isa pang kagandahan na aking nakita ay ang mga pastors na sinusundan din po ng leaders ng church. So kung meron akong nakikita tayo kay Pastor Bob, maging sa Higher-Rock, sa leadership nila, ay blessing po yun. But mainly din, yung kanila din pong sinusundan. Okay? Kasi siyempre may pinagbabasihan din po sila. Naalala ko lamang,
nung in-accompany ko si Pastor Mark Chansky, isa po siyang pastor from the US. Na-invite po kasi siya na magturo sa church ng High Rock before. Tagal na po yun, bago pa lang po akong pastor at that time. So, kasama ko po siya. And then, ang unang-una niyang hinanap, actually, library. So, tinignan niya yung library namin. Kasi, why library? Kasi kung ano ang library mo, yun ka. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung itinuturo mo, doon lang gagaling yon sa mga libro na iyong inaaral din. So, chinek niya yon, sabi ka, wala ka makikita dyan. Okay? Kahit na tignan mo pa yung likuran yan, walang nakatago dyan. Okay? Kaya nga, even here in our church, when I came here, isa sa mga tinignan ko din yung library natin, at alam ni Sister Blue yun, marami akong tinapon. Okay? Meron pang mga nakaipit pa kasi sa mga sulok-sulok na hindi tama. Okay? So mahalaga po yun, nakikita natin. Okay? Na yung pastor may sinusundan na tama na ayon din sa salita ng Panginoon. At mainly, nung ako po ay nag-grow, nagsimula po ako as a Christian, hindi pa po ako pastor nung nagsimula. Nung ako po ay nagsimula, napakilala po ako sa mga maayos din ng mga tagapagturo. Okay? Na-introduce sa akin ng mga commentaries, mga books, at ang unang-unang mga na-introduce sa akin, si Martin Lloyd-Jones at si James Montgomery Boyce. Okay? Sila yung dalawa na during those time na bago pa lamang po akong Christian, every time na may book sila, yun yung kagad na binibili ko at binabasa ko kagad yung mga bagay na iyon. Not only that, na-introduce din ako kanila John MacArthur, kay R.C. Sproul, kay Jerry Bridges, kay John Calvin, kay Spurgeon. Mainly sa Puritans, ang pinaka-favorite kong Puritan is Thomas Watson. Ang dami pong book niya before na talagang nag-benefit po ako at nag-grow doon sa kanyang mga libro before. Meron din po sila Richard Sive, John Owen, Matthew Henry, Jeremiah Burroughs, Jonathan Edwards, Stephen Charnock at marami pang iba. Actually, marami pong mabubuti at magagaling na mga pastors before na naging encouragement din po sa aking paglago. At sa ngayon, marami pa rin akong nakikilala na sinusubayan na mga servants ng Panginoon na tunay na naglilingkod ng buong puso sa church at makikita din ang kanilang pamumuhay na tunay na nakaka-encourage na sundin ang kanilang pananampalataya. I have been encouraged by many people who devotedly live their lives for the glory of God. At kung inyong iisipin lamang, tayo ay tunay na blessed, lalo na po ngayon, sa henerasyon natin ngayon, dahil marami po tayong makikilala at masusundan ng mga maayos na mga pastors na masusundan natin in the internet. Okay? Ako siguro nung bago pa lamang din ako, nasa DZAS ako, so kay Shepherd's Voice, kay Jurem, kay John MacArthur, makakasunod kasi yan listening to that habang ako nagtitinda doon sa aking bake shop before, nakikinig lamang po ako palagi. Dati nga tape pa kay tape ni John MacArthur, nag-request pa ako niyan, mag-i-email ako, papadala ng Grace to You, dito sa Pilipinas, excited ako, may box akong maliit na siguro may nga 6 na tapes yata yun. Siguro yung iba ngayon, hindi nila alam kung ano yung cassette tapes Pero may cassette tapes po at may ebidensya po ako noon. Okay, baka sabihin ng mga bata, totoo ba yan? Siguro kung nakapagbasa na kayo ng libro din, actually, maraming books po na nakatulong din po sa akin at marami pong mga mananampalataya na natulungan. Siguro isa din po yung kay Paul David Tripp. At ang kagandahan po ng kay Paul David Tripp, makikilala ninyo siya dahil sa kanyang ibinabahagi din yung kanyang buhay. At yung kanyang mga struggles din sa kanyang book, sa biyaya ng Diyos lamang din tunay siya nakakapagpatuloy. At malaking encouragement po yun. Kaya po mahalaga yung nagbabasa po ng libro I do hope you are encouraged by the lives of faithful Christian pastors who have led you to know God more. Ang tanong ko sa inyo ngayon, sino nga ba ang tunay na nakakapag-encourage sa inyong buhay bilang isang mananampalataya? Malaki po dapat itong bahagi nating bilang isang Kristiyano. Wala akong problema, no? You come, you attend here in the church, you listen to my preachings, mahalaga po yung mga bagay po na yun. Pero beside that, okay, beside doon sa cell meeting, sa mga conferences na atin natin, maganda may patuloy din po tayo na inaaral pa, na natututunan din po natin sa iba pa pong mga pastors o mga servants ng ating Panginoon na makakatulong para sa ating paglago bilang isang
mananampalataya. Sino nga po ba sa inyong buhay bilang isang mananampalataya ang nakakapag-encourage sa inyo? Okay? Sana hindi naman po artista. Alam mo, Brother Jay, ganito sana hindi naman Korean actor or actress, okay? O someone na wala namang kinalaman sa Christianity. Okay? I pray na meron sana kayo, kahit isa man lang, na masasabi ninyo na naging malaking blessing sa inyong paglago, sa inyong pananampalataya. Siyempre, I was so blessed with Pastor Bob because through his preaching, doon po ako naging Christian. Okay? Pero more than Pastor Bob, more than the self-servant ko before, more than sa mga teachings na aking na-attendan before, mga seminars, marami pong bagay na nakapag-encourage po sa akin in my growth. Ako po, in books, as I start my Christian walk, sabi ko nga, si Lloyd Jones at James Boyce. In preaching, in listening, more on John MacArthur and R.C. Sproul. In terms of counseling and growth, dito si Paul David Tripp, J. Adams, at ngayon, medyo na-encourage ako na basahin yung kay Heath Lambert. At marami pa pong ibang mga writers o pastors. Ito po yung mga tao na alam ko na tunay na sumunod din sa Panginoon. And I want also, in some way, dahil nakikita ko yung kanilang buhay, yung kanilang pagtuturo, siyempre nandun din sa puso ko na i-imitate din sila as they follow Jesus Christ. And I really, really thank the Lord for these people. Alam mo yun, nung first time ko nakita si John MacArthur doon sa parking lot nila sa may likod ng Grace Community Church, talagang kung makikita nyo lang yung ngiti ko. Alam mo yun, yung parang talagang sobrang tuwan-tuwa ako and shaking his hand, I was saying to him na in Tagalog na lamang. Talagang nagpapasalamat ako. Sabi ko, thank you for your ministry. You have helped me to grow more in knowing Christ, in knowing God, and in following Him. Alam mo, napakalaking blessing na, and hearing that, sabi niya, thank you, nagtithank you siya, and he's praising the Lord. Dahil siyempre, knowing that I'm from the Philippines, umaabot doon yung kanyang pagtuturo. Siguro sa inyo, hindi man kailangan na katulad ko, siguro iba yung path ko in terms of reading, in terms of knowing. Okay? Hindi naman po lahat, hindi ko sinasabi, basahin nyo rin itong mga bagay na ito because some of you may not be able to read in English properly. Pero what I want to encourage you is to look for someone na talaga makakapag-encourage sa inyo to grow in the Lord. Not only sa akin. Okay? Maganda po na kayo din ay nakikinig din sa ibang mga faithful teachers. Kasi alam niyo kung bakit? Maganda po yun dahil at least nakukumpara ninyo na parehas lang pala tinuturo ni Brother Jay tsaka itong mga taong ito. Kasi maganda po yun nakita ninyo that what I teach is also taught by people who are really faithful to the Lord. Okay? Okay lang naman po na ako yung naging encouragement ninyo sa inyong paglago dahil dito lamang po kayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon. But I encourage you to read books. Lalong-lalo na ngayon na meron na pong English, yung Taglish books na pwede nyo pong mabasa para matulungan kayo lalo sa inyong paglago bilang isang mananampalataya o kaya ibang pastor o someone na Christian na magiging malaking tulong para sa inyo. You search for that. Okay? Kasi maganda po yun. Ako, ever since, by the grace of God, hindi ko alam bakit binigyan niya ako ng heart na ganoon. Siguro noong tinurn down ako ni Del, nung nanliligaw ako sa kanya, siguro alam niyo yung kwento na yun, para sa iba sa inyo, nung tinurn down niya ako, binigyan niya ako ng 6 na libro pa uwi. So, na-encourage ako doon actually. Ang dami kong libro bigla, hindi ko kailangan bumili. And then, nung naging mag-un na kami ni Del, nung naging kami na, every time na mayroong book sale na ginagawa sa Higher she would always buy me books. Habang nagtuturo pa nga ako noon sa children's ministry, naalala ko may hawak-hawak yan na 3 libro na makakapal. Han, sabi niya sa akin, basahin mo to. So, alam mo yun, talagang encouraging sa akin because yung books po, yung mga pastors, teachers, writers po na ito ay naging malaking encouragement para sa akin. And not only to me, but to every Christian din na nakilala ko. If you will talk to some people in Higher even nga si Brother RG, siguro si RG na lang dahil nakilala niya si RG. One time nagkita kami niya sa library, may hawak-hawak siya ng libro. Brother Jay, ang ganda-ganda ng librong ito. Sabi niya sa akin gano'n. Parang, about what? So, pinag-uusapan namin yung books. And
life is that Alam mo yun, yung you learn from other people as you grow at mahalaga po yun. Siguro nagtataka kayo, bakit ko kinikwento yung mga bagay na ito? Ako po ay nanggagaling sa Hebrews chapter 13 verse 7. At sabi po ng writer sa kanila, remember your leaders, those who spoke to you the word of God, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Mahalaga po kasi ito Short verse po siya, pero mahalaga na maunawaan natin na, oo nga, no? I have to remember the leaders na siyang nagturo din sa akin ng salita ng Panginoon. And at the same time, another encouragement, yung susunod po na verse, sa verse 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Okay? Ating aralin ang verse 7 and 8 ngayong umagang ito dahil ang susunod na passage ay medyo mahaba na at patungkol po ito sa discernment. Ano ang kahalagahan ng mga passage na ito sa panawagan ng writer para sa mga Hebrew Christians at that time? Ano nga ba yung tulong nung paalalang ito? Okay, yung command na ito to remember the leaders para sa kanila. So tignan po natin yung ating outline. 4 na puntos lamang po ito na ating aralin. Remember your leaders, consider their life, imitate their faith, and the promise that Christ is with us. So simulan po natin, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Atin munang tignan yung salitang leaders. Dahil dito sa Hebrews 13, ating mababasa yung salita pong ito in Greek ng 3 beses. Dito po sa verse 7, verse 17, at verse 24. At ang konteksto dito po sa verse 7 ay ang paalala ng writer ng kanilang i-remember ang kanilang leader. Okay? Tandaan mo sila, alalahanin mo sila. Okay? Sa verse 17 at 24 naman, nung ginamit yung word the leader, ang konteksto ay kanilang i-obey ang kanilang leader at i-greet nila ang kanilang leader na paalala ng writer. Okay? Ang tuon ng verse 7 ay leader na nagsimula at wala na ngayon. Okay? Yun yung magandang konteksto na makita natin. Hindi ito yung present leaders nila. Pero leader na nagsimula para sa kanila at wala na ngayon. Sila yung mga past leader. Una, ito ay nanggagaling sa panawagan na kanilang i-remember. Okay? At pangalawa, ito ay nanggagaling sa susunod na panawagan na kanilang i-consider ang naging outcome ng kanilang buhay. Isipin mo yung naging outcome ng kanilang pamumuhay. Okay? Sabi nga, in terms of defining it in Greek, yung considering it is the sum total ng kanilang na-accomplish bilang isang tagapaglingkod ng Diyos. So, tingnan mo yung kabuuan ng kanilang pamumuhay bilang isang tagasunod, isang servant ng ating Panginoon. Ang tuon naman ng verse 17 at 24 ay ang kanilang present leader. Yung kanilang leader at that time. Obey your leader or elders. It is in the present tense in Greek. And then greet all your leaders. Again, it is in the present tense. So ito yung mga tao, ito yung leader na kanilang na nandoon sa oras na iyon. So malinaw ang pagkakaiba ng tuon ng writer sa panawagan niya sa kanila na kanilang dapat gawin. So, past leaders, present leaders, at aaralin natin yung verse 17 in time. Okay? Yung word po na remember, ito po ay imperative. Siya ay command. So, ibig sabihin, sinasabi dito ng writer, command. I-remember nyo siya. Okay? Ito'y panawagan na dapat po nilang kailangan gawin ng mga Hebrew Christians. Yung word po na remember, sabi nga in Launida, to recall information from memory, but without necessarily the implication that persons have actually forgotten. To remember, to recall, to think about again, memory or remembrance. Inyong alalahanin ang mga leader na nagturo sa inyo ng salita ng Diyos. Ito ang unang ating titignan at aaralin. Bakit kaya may panawagan tayo o sila at that time, yung writer, na kanilang i-remember ang kanilang leaders at that time o yung mga mahalagang bagay na ito? Kung ating iisipin lamang kung bakit ito isinulat actually ng writer before, at nagsulat po ako, nag-jot down po ako kung ano yung kanyang maaaring dahilan. At ito po yung aking mga naisip. Dahil makakalimutin sila. Normally, kaya tayo nagpapaalala na i-remember nyo, dahil nakakalimutan nila yung mga bagay na importante. Pangalawa, dahil importante na maalala nila palagi ang katotohanan na yun. Mahalaga yan, huwag niyong kakalimutan. So, i-remember ninyo. Pangatlo, ito ay magsisilbi na encouragement para sa kanila na magpatuloy. Okay? Dahil kung atin aalalahanin yung konteksto po ng Hebrew Christians,
mahirap po yung kanilang pinagdaraanan. Another thing na naisip ko din, dahil kailangan nilang maalala ang mahalagang ginawa ng tao na ito sa kanilang buhay. So, i-remember nila yung leader na ito dahil importante ito, malaki yung naging tulong nito para sa kanilang pananampalataya. Okay? Not only that, another reason may be to remember is dahil ito ay makakatulong para sa kanilang paglago. Pag naalala nila yung mga leaders na ito, it will help them to grow more. And lastly, dahil ito ay paalala ng kabutihan ng Diyos sa kanila. So in all of that, siguro sa aking mga nabanggit, ito ay mga maaaring tunay na dahilan ng writer para sa kanila. Dahil importante po yung pag-remember. Inyong tandaan muli, sila ay mga bagong mga mananampalataya lamang, majority of them na sinulatan po dito ng writer, na dumadaan sa pagsubok, sa persecution, o sa mahirap na sitwasyon. Isang paraan ng writer ay sabihan sila na alalahanin nila kung paano una silang nakakilala kay Jesus. Kaya dito sinabi at sinulat niya at kinommand niya, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. So specific. Alalahanin mo yung mga leaders na ito na nagsalita, nagturo sa inyo ng salita ng Panginoon. At mahalaga ito dahil sila na unang nakakilala kay Jesus at naligtas sa biyaya ng Diyos, itong mga leaders na ito na nauna sa kanila, sila ngayon ay ginagamit ng Diyos upang maibahagi din sa kanila ang salita ng Diyos o yung katotohanan patungkol sa kaligtasan. Magandang picture po ito, actually habang nung inaaral ko nga ito, pinapaalalahanan sila ng writer kung sila nagpatuloy, kayo nagamit sila para sa inyo at kayo'y nanampalataya, alalahanin nyo sila. We are to remember them as an encouragement to continue in the faith, to grow in grace, to be strengthened by their example, to be courageous in times of opposition, and to see that God indeed was with them and allowed them to continue. Kaya naman dahil sa kanilang katapatan, itong mga kailangan i-remember na mga leaders na ito, sila din ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Okay? At ngayon, sa biyaya ng Diyos, ay isa na rin sila kay Kristo Jesus. Ang tuon na mahalaga na makita natin dito ay ang paalala na ikaw ba ay nahihirapan sa iyong pananampalataya? Dahil ito yung tuon actually nung writer, nung kanyang sinusulat yung Book of Hebrews. Ikaw ba ay nag-aalala? Ikaw ba ay nawawalan ng pag-asa? Ikaw ba ay nagnanais na bumitiw at bumalik na lamang sa dating pamumuhay? Remember your leaders. Sila din ay dumaan sa mga pagsubok na inyong dinaraanan. Sila din ay na-persecute, pero sila ay naging tapat kay Jesus at nagpatuloy na nagbahagi ng gospel. Encouragement po yun. Di ba? Hindi sila magiging Christian kung yung mga unang taong ito ay bumitiw na lamang din sa kanilang pananampalataya. Kung hindi, as I remember them, as parang ano yun, kung kunyada ako yung Hebrew Christian, sinulatan ako, i-remember ko, hindi lang ako yung dumadaan sa persecution. Itong mga naunang leaders sa akin na ngayon ay maaaring dumaan na ng martyrdom at namatay na sila dahil sa kanilang pananampalataya, sila hindi bumitaw sa kanilang pananampalataya kay Kristo up to the end. And with their example of life, nabahagi din sa akin yung gospel at ako nag-benefit sa lahat ng ito. Nakukuha niyo po yun. Napakaganda pong paalala ito sa kanila kung bakit nilang kailangan i-remember itong mga leaders na ito. Siguro, an example na malapit para sa akin, as an illustration, na aking naalala actually ang simula ng Hierarch Christian Church at ng iba pang mga CCM churches noong nakaraang Pastors Convention sa Cebu. Okay? Nung umattend kami ng Pastors Convention sa Cebu last year, kanila actually ibinahagi, bawat pastors po ng CCM, yung kanilang naging sitwasyon kung paano po sila dumaan sa maraming persecution before nung nagkaroon po ng split yung naunang church. At sa kanilang mga ibinahagi, sa kanilang sitwasyon noon, tunay na naging encouragement ito para sa aming mga pastors ngayon na hindi dumaan sa kanilang, dumaan sa kanilang sitwasyon. I'm so blessed, hindi ko kailangan pagdaanan yun. Hindi ko alam kung meron sa inyo nakakaalala pa na may pumunta dito na dalawang pastor at inaangkin itong BSL, pero hindi lang na nagawa. Okay? That was 1998 yata. Ano po kay Sister Blue noon? Naalala niyo kung sino yung mga yon? Balikan natin. Joke lamang.
Kumbaga, gumawa sila ng paraan para manggulo dito sa ating church. At yun din po yung kanilang ginawa sa lahat po ng mga churches before. Sa church sa Cebu, sa church sa Davao, sa church sa Cagayan de Oro, sa church sa Osamis, sa church kanila Pastor Bong sa may Norte. So marami sila talagang ginulo ng mga pastors before na talagang listening to their testimonies and stories before, Lord, I thank you dahil sinustain niyo po itong mga pastors na ito para sa aming generation ngayon, kaya kami ngayon ay tumatayo din sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Di ba encouragement? Kaya maganda na i-remember ninyo yung mga pastors na tunay na tumayo din sa kanilang pananampalataya at hindi natinag kahit meron man silang mga oposisyon na pinagdaanan. At dahil sa biyaya at kabutihan ng katapatan ng Diyos, tayo ngayon actually ay nag-benefit sa kanilang paninindigan sa katotohanan. Okay? Nag-benefit tayo at narinig nating patuloy ang paghahayag ng mabuting balita. Isipin nyo na lang, kung hindi po sila naging matatag, nasa kadiliman pa rin tayo ngayon dito. Okay, baka hindi ako napunta siguro sa higher up before, pero because of their faithfulness and their life, it was indeed a blessing. Kaya naman wala po akong reason na parang magreklamo o parang ma-discourage pa ngayon, mas mahirap na yung kanilang pinagdaanan before. Wala tayong pwedeng siguro maging dahilan at maging magreklamo sa ating sitwasyon o mag-worry o ma-discourage sa ating ministry dahil ang mas mga nauna sa atin ay tunay na naging tapat din sa ating Panginoong Diyos. So in times of discouragement, confusion, worry, fear, about to let go, what are we to do? Sabi ng writer, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Pangalawa, hindi lamang po naman dati silang alalahanin, okay, o i-remember, sabi nga, consider their lives. Consider the outcome of their way of life. Okay? Sabi ng writer, yung word po na consider, in Greek, means to give careful thought. Pag-isipan mong maigi. Or in Loanida, to reflect upon. Okay? I-reflect mo yung kanilang naging buhay. Paano nga ba sila? Kung sila ay tapat sa pagbabahagi ng gospel, yung gospel nga din ba, yung salita ng Diyos na katotohanan, nakikita nga din ba natin ito sa kanilang pamumuhay? Kung inyong naalala ang inyong leader na sa kanilang katapatan, inyong isipin din mabuti ang naging resulta nito sa kanilang buhay. Sabi ko nga kanina, sum total o yung kabuuan ng kanilang buhay. Sa ngayon, in terms of application, wala pa naman akong leader na nawala na. Wala pa, no? Sana, matagal pa sana ito. Dahil sila ay nariyan pa rin. Pero kung aking iisipin din ang buhay actually nila, ito nga ba ay reflection din ng kanilang pananampalataya? Kasi marami pong mga pastors, mukhang okay magsalita, pero hindi tama yung pamumuhay. Marami po akong nakilalang mga pastors na alam mo yun, parang okay naman siya, pero yung life niya, hindi ayon sa kanyang profession of faith. At nakakalungkot po yun. Kaya nga dito sinasabi ng writer, consider them. Consider the outcome of their lives. So ito yung sinasabi ko nga, doctrine and life. Hindi ka pwedeng magaling ka lang sa mga doktrina at alam mo ang salita ng Panginoon at maaari na explain mo siya ng buong kaliwanagan pero hindi ito natatranspose in life, baliwala ang lahat ng ito. Diba? Isipin nyo lang, kunyari daw, ako, tuturo ako, tapos babaero pala ako, marami pala akong bisyo, tumataya pala ako ng loto. Diba? Alam niyo, yung parang, sa tingin nyo, pag nagtuturo ako dito sa harapan ninyo, paniniwalaan nyo pa ako? Diba? Parang hindi. So dito sinasabi, yung leaders na naging tapat, na nagtuturo ng salita, inyo ding tignan yung kanilang pamumuhay. Okay? Kanila nga bang naisa sa buhay ang katotohanan? O more of words lamang sila, pero wala naman walk. Pero as an encouragement, sabi ng writer, isipin mo ang kanilang buhay at inyong makikita na tunay siyang namuhay din ayon sa doktrina na kanyang pinangahawakan. Meron ako sinusundan na podcast ni John MacArthur. At magandang, nakalimutan ko lang yun, the MacArthur something yun yung life and ministry ni John MacArthur. And it was a blessing kasi kinikwento yung life niya doon. At habang pinapakinggan ko yung life niya, lahat ng mga pinagdaanan niya,
in his life was really an encouragement. Parang, wow, Lord, I thank you dahil merong mga ganitong pastors na talaga naging tapat sa inyong salita, namuhay ng matuwid, namuhay ng may takot sa iyo, namuhay talagang sumusunod sa iyo. At encouragement yon para sa aming mga pastors at maging para sa ating lahat. Kasi minsan na nagiging thinking natin kapag may katuruan, tapos nasa isip nyo mahirap sundin, hindi naman yan masusunod talaga. Hindi po. By the grace of God, masusunod po ito dahil may mga tao naging tapat talaga at ipinamuhay yung bawat katotohanan ng salita ng Panginoon. Parang kunyari, no, if we're going to look at the life of Paul, si Paul sa lahat ng kanyang mga itinuturo on how we are to live our lives, sa tingin ninyo, hindi niya pinapamuhay yun? Di magiging hipokrito lamang si Paul. But he lived that, pero sabi niya, may struggle, di ba? Nasa Romans chapter 7 po yun, pero siya ay patuloy pa rin na sumunod sa ating Panginoon. Siguro kung atin na lamang, kunyari, titignan, as an example, yung biblical qualifications ng isang elder, kung atin titignan yung kanilang buhay at i-consider yung outcome ng kanilang life, siguro magandang i-check natin yung box ng qualification ng kanilang panawagan o bilang isang elder. Sabi po sa 1 Timothy chapter 3 verse 2 to 7, ito po yung qualification of an elder. Sabi po dito, therefore an overseer or an elder must be above reproach. Above reproach nga ba ito? Okay? The husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. Yun po yung mga qualification. So if I'm going to consider the life of the elders in our church, okay, ito nga ba ay makikita sa kanyang pamumuhay? Sabi dito, for if someone does not know how to manage his household well, how will he care for God's church? Maayos ba yung kanyang pamilya? Okay? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders. Ano ba masasabi ng mga outsiders? Yung mga hindi mananampalataya patungkol sa kanya. Okay? So that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. Pwede pala mamuhay na kahit na may persecution, na nakakasunod pa rin sa kautusan ng Diyos dahil ito ay nakikita sa kanilang mga leader at that time. So wala po tayong excuse. So yung obedience, life, okay, yung faithfulness ng mga nauna sa atin, okay, sila po ay encouragement para sa atin na atin ding sundin. May mga mananampalataya din po kasi ako nakausap before, na kapag sinasabi ko sa kanila, ginagawa kong example si Paul. Pero si Paul, ganito yung kanya naging buhay. Siya ay naging tapat, sumunod sa ating Panginoon, namuhay, na tunay na nagpapasakop kay Kristo Jesus. Ano sa tingin niyo yung sagot nung pinagsasabihan ko noon ito, nung kinakaunselan ko? Hindi ako si Paul, Brother Jay. Ilang beses ko na po narinig yun. Nakakalungkot po kapag ganun po yung pananaw. Kasi kapag ganun po yung pananaw ng tao, parang sinasabi na lang niya na parang hindi ako si Paul, yung kanya nagawa, hindi ko kayang gawin. Hindi po. Naging example po yung life ni Paul para ating sundin. Ang problem lang po, napakatigas kasi ng ating mga puso na ayaw po nating sundin yung mga example na ibinigay ng ating Panginoon dito sa kanyang salita. Pero sa ating passage, ito ay mahalagang encouragement sa atin din ngayon. Mahirap man, persecuted man, ang aking leaders ay naging tapat sa salita, at ngayon sa aking pag-assess sa buhay nila, siya ay tunay na nakasunod at namuhay ng tapat sa ating Panginoong Hesus. Kung ito ay paalala sa mga Hebrew Christians bilang encouragement, ito din ang tuon ng verse na ito sa atin. Kung mga nauna sa atin, sa biyaya ng Diyos, dahil kay Kristo Jesus, ay tunay na silang nagtiwala, sumunod, nagpasakop, nagdepende sa ating Diyos, ay tunay na namuhay para sa kanyang kaluwalhatian, ito din ay posible sa ating buhay. Tama po ba? Kasi meron po nauna sa atin na nagawa yun eh. Nagawa nila yon not because of their own strength, but because of the grace of God. At because
malinaw sa kanilang buhay na sila ay tunay na naging isa kay Kristo Jesus. Kaya naman, ang huling panawagan ng writer sa kanila, kung inyong inaalala ang inyong leaders at nabigyan oras na makita at mabalikan ang kanilang pamumuhay, ano yung dapat nakasunod nito? Ano yung sabi ng writer? And imitate their faith. The word imitate is mimic, gayahin. Okay? Ang susunod nating susundan ay ang kanilang pananampalataya. Nabanggit rin ito ng manunulat sa Hebrews 6:12. Sabi po doon ng writer, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Ito ay nabanggit din ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ano sabi ni Paul doon? Be imitators of me, as I am of Christ. So, paano sinusunod ni Paul si Kristo, ating sundin si Paul, kung paano siya sumusunod kay Kristo Jesus. So, yung example niya, ating tignan. Ang problem po, hindi ho tayo nakatingin dun sa buhay at example ng mga nauna sa atin. Kaya, sa tingin nyo, sino yung sinusundan ninyo? Yung lakad ng mundo. Nakatingin kayo sa mundo, ay, kasi ganito yung ginagawa ng iba, ito na rin gagawin ko. Ay, ito yung kagustuhan ko eh. Ayoko yung pamumuhay nila eh. Meron akong sariling lakad. Hindi nga eh. Sinabi na nasa salita na ng Panginoon, yung mga example na nandito, yung example ng mga nauna sa ating mga leaders, na nag-share ng gospel, na naging tapat sa ating Panginoong Diyos, ating sundin ang kanilang pamumuhay. Dahil living example na po ito eh. Kaya wala tayong reason na sabihin natin, hindi ko talaga kaya. Hindi mo kaya kasi ayaw mo. Tama ba? Hindi ko kaya na mamuhay ng tapat sa Panginoon, mainly it's because you just don't like it na gawin yung buhay na iyon. Dahil siguro, wala ka talagang tunay na pagkilala sa ating Panginoon at sa ginawang kalakihan na kaligtasan ni Kristo Jesus. Ang word na imitate ay simpleng intindihin lamang po ito. Simpleng word po siya. Sabi po sa Lunida, sa Greek lexicon, to behave in a same manner as someone else. To imitate, to do as others. So kung anong ginagawa ni Jesus Christ, anong ginagawa ni Paul, anong ginagawa ng mga nauna sa akin, na pagsunod at pagtitiwala sa Diyos, susundin ko lamang yun. Di ba? Alam niyo yung laro na follow the leader? Di ba, nahirap ba? Minsan madali nga eh. Meron panood nga ako sa isang beses, sa YouTube yata yun, yung parang niloloko nila yung isang tao. Kumakain siya mag-isa, tapos grupo sila ng mga tao. Kung ano yung ginagawa nung nag-iisang tao, kaya kumamot siya, lahat sila kakamot. Alam mo yun, napipicture ninyo yun, yung follow the leader, follow the person lang. Ganun po yung dapat na ginagawa natin. Siya naging patient, tayo din dapat maging patient. Si Jesus Christ naging loving, tayo dapat maging loving. Okay? Kung si Paul ay sumunod sa ating Panginoon despite of the persecution na nagtiwala siya, tayo din dapat magtiwala sa Panginoon despite of na mahirap po yung ating pagdaanan sa ating buhay. Siguro kung ating babalikan yung recent study natin about contentment, si Paul naging kontento, tayo din ay dapat maging kontento. Di ba? Hindi natin pwedeng, mahirap Brother Jay maging kontento. Ang daming billboards sa may EDSA. Ang daming mga commercials sa kung ano man ang aking tinitignan sa internet. Maraming mga bagay na talagang hindi makakapagbigay ng contentment sa akin. Hindi po eh. We can learn contentment and we can study contentment. And because Paul was content, we can be content like Paul. Hindi po malayo po yun dahil yung grace na natanggap ni Paul, iba ba yung grace na natatanggap natin ngayon? Hindi. It's the same grace. Yung grace na natanggap ni Paul to obey Christ, to obey God, is also the same grace that we receive as Christians right now. Sabi din sa bidag, to use as a model. So si Paul, model ko siya. Kasi si John MacArthur, model ko yung kanyang faithfulness sa ministry. And I pray, Lord, by your grace, sana masundan ko din yung kanyang ministry. Hindi man maging malaki ito, kung ano lang yung ibibigay niyo sa akin, Lord, but yung faithfulness, Lord, tulungan niyo po ako dito. So, pwede po na meron tayong gawing model. Ang problem, ang gusto ng tao, model ng makamundo. Ay, gusto kong gayahin yung kilay niya. Aahitin ko din ito. Di ba? Gagayahin ko yung kilay niya, nakaganon. So, alam mo yun, ang gusto ng tao, gayahin kung ano yung
uso. Rather than tayong mga Christian, ang dapat nating tuon, yung example, biblical example ng mga tao kung paano sila namuhay ng tapat sa ating Panginoon. Mahalaga po ito sa atin bilang mga mananampalataya. We have the mind of Christ. Ang pag-iisip na natin ay hindi po dapat makamundo. Kung ano yung nais ng Panginoon at ang tuon niya sa atin is to grow in Christ-likeness, magagawa po natin yung Christ-like attitude po na yun kung susundin po natin yung mga tao na ginagamit ng ating Panginoon na ating sundin upang tayo ay lumago din sa biyaya ng Panginoon. Ang panawagan po to imitate ay makikita din natin sa ibang mga passages in Scripture. Basahin ko lamang po 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. Sabi po dito, "And you became imitators of us and of the Lord." Imitators sila ni Paul, yung church ng Thessalonica at ng ating Panginoong Jesus. "For you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit." Yung context po dito sa 1 Thessalonians chapter 1, ito ay introduction ni Paul sa kanyang sulat kung saan kanyang binabati ang mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya. So meron po ditong pagbati. Okay? At dahil sila ay lumalago, ito rin ay dahil sa kanilang pag-imitate sa naging example ni Paul at sa kanilang natutunan sa buhay ni Jesus. So may pagbati, maganda yung greetings ni Paul dito, at sinasabi ni Paul, ito ay dahil sa inyong pag-imitate sa amin at kay Kristo Jesus. So ibig sabihin, tayo, as we imitate Paul and as we imitate Christ, it is commendable. Magiging magandang greeting din ito para sa ating lahat. Ang resulta ng kanilang pag-imitate at paglago, makikita po natin sa verse 7 to 10. Kaya nga mahalaga maintindihan po natin ito. Sabi po dito sa verses 7 to 10 ng 1 Thessalonians, "So that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia." Sa kanilang pagsunod, sa kanilang pag-imitate, naging example sila sa ibang mga bayan pa. "For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere." Isipin niyo yun, sa pag-imitate nila at pagsunod sa pananampalataya at buhay ni Kristo Jesus, kumalat po ito sa lahat ng lugar. Kaya ano sabi ni Paul? "So that we need not say anything." Speechless si Paul. Ibig sabihin, wala siyang masabi na kundi siya'y nagpupuri lamang sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Verse 9, "For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come." So dito makikita natin dahil sa kanilang pag-imitate, ito po ay naging magandang example para sa maraming tao. Ito nakaka-encourage. Hindi ba't parang, Lord, Lord, tulungan niyo po ako na tunay na sundin si Kristo sa aking buhay upang yung aking buhay din ay tunay na magliwanag sa bawat tao na aking makakasama. Na sila din, wala silang masasabi sa akin kung hindi pagpupuri lamang sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Not only in 1 Thessalonians, again in 2 Thessalonians chapter 3, verse 7 and 9, basahin ko lamang po. "For you yourselves know how you ought to imitate us, because we were not idle when we were with you." So, ang context naman po dito ay may taong tamad. Okay? May tamad, huwag niyong tularan siya, kundi inyong tularan yung example ni Paul. Ano yung example ni Paul? Si Paul, bagamat siya ay isa pong apostle, at siya po ay preacher po ng gospel, isa po siyang pastor, siya po ay isang tent maker din. Ibig sabihin, nagkatrabaho siya. Nagtatrabaho si Paul para maging example para sa mga mananampalataya na tamad. Ako, pastor, nagtatrabaho pa ako para kumita ng pera para maitulong ko pa sa ibang mga tao. At dito sinasabi ni Paul na you yourselves know how you ought to imitate us because we were not idle when we were with you. At bibigyan ito ng explanation ni Paul sa mga susunod na verses. Verse 9 up to verse 12, sabi po dito ni Paul, "Nor did we eat anyone's bread without paying for it." Kaya hindi sila umaasa. "But with toil and labor, we worked night and day, that we might not be a burden to any of you." Verse 9, ito yung mahalaga. "It was not because we do not have that right
but to give you in ourselves an example to imitate. Gayahin niyo ako. Ginagawa ko ito para maging example na inyong sundin din yung aking buhay. For even when we were with you, we would give you this command, if anyone is not willing to work, let him not eat. For we hear that some of you walk in idleness, not busy at work, but busybodies. Now, such persons we command and encourage in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and to earn their own living. So dito, maging si Paul ay nagbibigay example sa kanila na kanilang sundan. At ang anong example ni Paul? To be diligent at work. Maging masipag ka. Huwag kang tamad. Okay? Naalala ko yung mga kalalakihan na youth na kasama ko kahapon at nag-exhortation po ako sa kanila even for a short time. At meron akong ibinahagi sa kanila. Ano ba yung libro na yun? Naalala niyo ba yung libro? Kalimutan ko yung libro. Raising Men, Not Boys. Okay. So, maganda po kasi yun. Binili ko yung book na yun dahil in-encourage ako ni Pastor Oscar when we were in sa Shepherd's Conference. Brother Jay, may nahanap akong libro, Raising Men, Not Boys, para ito sa anak ko. Ay sabi ko, ako din, para sa anak ko na rin yan. So tinignan ko ngayon, as hindi ko binili yung physical book, binibili ko normally sa Kindle dahil wala na akong lugar ng paglalagyan ng libro. And it's a really good book. Kasi dito, parang ang tinuturo doon sa libro na yon, you are not raising boys but men. So kung ikaw ay may anak na lalaki, palalakihin mo siya na lalaki. At ano yung panawagan doon, yung una is for them to know God. Yung pangalawa is, nakalimutan ko na rin, yung mga tinuro ako sa kanila kahapon regarding that. Yung pangatlo is for them to love their wives pag nagkaroon sila ng asawa, and then maging example din sila sa iba. Kasi mahalaga po yun na makita nila. Sabi ko nga doon, they are to be like leaders. Tama, about leadership. Ititrain mo yung anak mo na makilala ang Diyos, maging leader, mahalin ang asawa, at gawing pattern yung buhay nila sa susunod na generation. 4 na bagay po yun. So sabi ko nga sa kanila doon sa kailangan i-raise sila as leaders, sabi ko sa mga kabataan na lalaki kahapon, you are not to be lazy at home. Sabi kong ganon, you are to set yourself as an example. Dito, sabi ko nga sa kanila, dito sa church, nakikita ko kayong mga kalalakihan na minsan yung mga babae ang nagtatrabaho. You are to be leaders. Baka isipin na, sabi ko, baka iniisip ninyo, delegation. Diba? Leader ako, dinidelegate ko. So sila lahat mga babae maghugas doon. So kami dito mag-ML. Ano yan? Hindi ka lumalago as men. Isip bata ka. Kaya sabi ko nga sa kanila, even at your age, think like na lalaki ka. Men. Men of God. At kailangan mong matutunan na huwag kang tatamad-tamad sa bahay. Kasi hindi magandang example yan at yan ay kasalanan laban sa Panginoon. So kung sino man yung kasama ko kahapon at kung kayo ay nanay noon o tatay ng mga kasama ko kahapon, pag-usapan niyo yung pinag-usapan namin kahapon. Importante po ito, yung you are to follow the example of Paul na hindi po siya naging tamad. Ang panawagan dito ay malinaw. Ang mga Hebrew Christians na ito ay nasa mahirap na sitwasyon dahil sa kanilang pananampalataya. Ano yung paalala ni Paul sa kanila? Kanilang alalahanin ang mga leaders na naghatid ng salita ng Diyos sa kanila, na nagbahagi ng gospel sa kanila. Kanilang isipin ang kanilang naging buhay at pagsunod kay Jesus. Ang pananampalataya nila na kahit sila man ay nasa parehong sitwasyon, sila pa rin ay nanatili na naging matatag sa kanilang pananampalataya. At dahil sa kanilang example, inyo silang gayahin. Kung paano sila namuhay sa pananampalataya, nawa maging example ito para sa inyo na inyong sundan. Yun yung panawagan po dito ni Paul. Dito po sa maiksing verse po na ito. Kung aking i-extend ito, ating sundan yung halimbawa, lalong-lalo na ng mga example po sa Bible. Okay? Kung may example sa Bible na inyo itong sundan, kung may katotohanan na inyong natutunan sa salita ng Diyos, ito inyong sundan. Kung may mga halimbawa na hindi mabuti, nagsilbi itong paalala at warning para sa inyo at huwag ninyo itong giyahin.
Sino ang greatest example ng buhay sa Bible? Si Jesus Christ. Kasi siya lamang ang nag-iisang namuhay ng perpekto. Kaya naman inyong aralin ang kanyang buhay. Paano siya tumugon sa bawat sitwasyon, sa bawat pag-uusig, sa bawat pagkutya sa kanya, sa bawat paglakad niya dito sa lupa, inyong aralin ang kanyang mga turo at inyong itong sundin. Kaya naman ito ay naging paalala din ng mga manunulat sa kanila dito sa verse 8. Kung walang pagsunod at nahirapan kayong sumunod dito sa mga example na ito na minsan malinaw na at simple na lamang, baka hindi pa kasi kayo tunay na mananampalataya. Ang unin nyong gawin para ma-apply ninyo yung verse 8 na ito sa inyong buhay ay inyong makilala muna si Kristo Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Apart from Christ, wala talagang magiging heart of obedience. Dahil ang pagsunod po na ito ay tunay na nanggagaling lamang sa tamang relasyon kay Kristo Jesus. Kaya inyong panampalatayanan si Kristo, kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan upang kayo ay mapatawad at magkaroon ng tunay na bagong buhay kay Kristo at buhay na walang hanggan. Kaya naman kung ating titignan, verse 7, pagdating sa verse 8, ay napakaganda. Okay? Yung promise, Christ is with us. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung babasahin natin yung verse na ito, ang madalas na nasa isip ay bahagi ba talaga ito ng letter? Bakit kaya bigla ditong sinabi, Jesus is the same yesterday, and today, and forever? Minsan makikita mo yan, di ba, sa mga quotation. Diba? Pero hindi naman nila naintindihan kung ano, bakit ito naririto. Okay? Actually, simple lamang po at yung ibig sabihin nito. Sa ating pag-aaral, ating makikita ngayon yung connection nito sa verse 7. Sa kanilang pag-alala sa mga leaders, pag-consider sa kanilang buhay at ang panawagan na sundin ang kanilang pananampalataya, ang verse 8 ay encouragement sa kanila na kung si Jesus noong panahon na iyon ay naging kasama nila, naggabay sa kanila, nagturo sa kanila, nagbigay encouragement sa kanila sa mga oras ng kanilang pagsubok, persecution, at maraming mahihirap na sitwasyon. Sabi ng writer, Jesus is the same yesterday and today and forever. Kasama nila si Jesus noon at ngayon sa kanilang kinaharap, kasama pa rin nila si Jesus at patuloy nilang makakasama si Jesus sa hinaharap. Hindi siya magbabago. Kung paano naging mabuti si Jesus sa kanila noon, ganun pa rin ngayon si Jesus at sa mga susunod pa na taon. Kasama nila ang ating Panginoon. Siguro may, as an illustration, siguro may mga pagkakataon na kayo ay natatakot at gusto ninyo na ng kasama para magawa ninyo ang isang bagay. Nangyari na yun sa inyo, alam mo, ay, natatakot ako, well, samahan mo ako. Diba? Yung ganong klase, ay, mag-enroll ako, natatakot ako mag-enroll. Pero mo samahan. So, yung mga ganon, ay, mag-a-apply ako ng NBI. Pero mo akong samahan. Di ba may mga pagkakataon, meron tayong mga bagay na kinakatakutan in some way. Sa ating buhay, maraming pagkakataon na minsan tayo lang talaga, walang iba na ating makakasama sa mga pagsubok na ating kakaharapin sa buhay. Maaring kasama natin ngayon sila sa church, pero mamaya pag uwi mo, kung ikaw ay mag-isa, ang feeling mo wala kang kasama. At ganoon actually yung thinking actually ng mga mananampalataya, mga Hebrew Christians before. Natatakot sila na, alam mo yun, pag kami na lang, paano na kami? Ang encouragement dito is Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palagi natin siyang makakasama at hindi magbabago ang ating Panginoong Jesus. May pangako ang Diyos para sa kanila. Dahil ang ating Panginoong Jesus, hindi siya nagbabago, siya ay tapat at palaging maasahan sa ating buhay. Kung ano si Jesus noon, siya din ay hindi nagbabago ngayon at ating mababahagi sa susunod na henerasyon na si Jesus ay patuloy na kanilang makakasama sa kanilang buhay. Siya ay maggagabay sa atin. Si Kristo ang siyang tutulong sa atin sa bawat sitwasyon. Mahirap man ito. Kaya nga may kapanatagan tayo mga Kristiyano. Kaya nga para sa mga Christians, yung pag-worry, pag-alala, nakakahiya po sa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo dumadaan sa mag-worry. Kunyari, may sumabog sa labas. Hindi ko naman sasabihin sa iyo, huwag kayong mag-alala, ha? Okay lang yon.
Diba? Alam mo, kakaroon na ng sunog dyan sa... Huwag kayong mag-alala. Meron talaga siyempre yung initial tayo na takot. Okay? But yung takot na yun, hindi siya dapat magpatuloy. Dapat siya ipalitan natin. Di ba tinuro ko yun before dun sa untangling emotion? Yung emotion, we should approach it redemptively. May maling feeling, may maling emotion that does not give glory to God, we are to apply and respond in redemption. Lord, mali yung aking nararamdaman dahil walang pagtitiwala to sa iyo. Lord, mali po yung aking feeling dahil hindi po ito nakaka-glorify sa iyong pangalan. So mali po yun. Palitan natin ng tama at ihingi natin sa Panginoon na baguhin niya ang ating mga puso na tunay tayong magtiwala lamang sa Kanya. At ang unang iisipin natin, Lord, kasama ko kayo. Kasama ko si Kristo Jesus. At dahil ako'y anak ninyo o Diyos, hindi nyo ako pababayaan o iiwan man. Di ba napakagandang paalala para sa ating mga mananampalataya? Yun po yung pagkakaiba natin sa mundo sa mga tao na wala pa kay Kristo Jesus. Tayo mga Kristiyano ay dapat palaging may kapanatagan. At palagi tayo na umaasa na ang ating Panginoong Jesus ay atin po siyang palaging kasama. In ending, ikaw ba ay may suliranin o problema? Ikaw ba ay bagabag? Ikaw ba ay natatakot o nag-aalala? Ito din ang buhay ng mga Christian, o mga Hebrew Christians nung panahon na yon. Siguro mas mahirap pa ang kanilang sitwasyon kumpara sa atin ngayon. Tama ba? Actually, mahirap po yung sitwasyon po nila kung ikukumpara sa atin ngayon. Nawa ating kunin ang encouragement at paalala ng writer sa kanila. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sa katotohanan ito ay tunay na mag-i-encourage sa ating lahat, na tunay na magpatuloy sa ating pananampalataya dahil may nauna na sa atin na naging halimbawa at ang pangako na kasama natin palagi si Jesus. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa napakalinaw po na inyong salita na inyo pong itinuro sa amin. Kami nga po ay tunay na mahina at marami pa po mga bagay na kailangan po naming matutunan at maisabuhay. Salamat dahil alam po ninyo ang aming mga pangangailangan. Alam niyo po kung paano din po kami tumugon sa maraming mga sitwasyon na mahihirap sa aming buhay. But Lord, with this message, it is an encouragement for us to continue and not to despair, O God, not to be depressed, not to worry, but seeing, Lord God, na kung kayo ay naging tapat in the lives of everyone, especially yung mga example po ninyo sa Bible, sa mga example po ng mga nauna sa amin, Panginoon Ama, ng mga mananampalataya, kung paano po sila tumayo sa kanilang pananampalataya at hindi natinag, sila'y magandang halimbawa sa amin ngayon na amin din po silang sundin. Lord, we pray for your grace that we may imitate Christ more every day. Hindi po namin ito kaya, Lord, on our own strength. Dahil kami nga po ay mga frail at weak at hindi po namin maasahan ang aming mga puso dahil ang aming mga puso ay madalas, Panginoon Ama, kami ay nililigaw nito. Kaya nga po aming dalangin na patuloy niyo pong itama ang aming isip, itama po ninyo, O Diyos, ang aming mga puso na mailinya po ito sa inyong kalooban. At sundin ang inyong payo, sundin, Panginoon Ama, ang inyong kautusan at mamuhay, Panginoon Ama, ng may pagtitiwala sa ginawa po ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Thank you, Lord God, for your word. Thank you for your grace and allowing us, Lord God, to study it and understand it. May it be applied, Lord God, in our lives sa mga darating pong mga araw, taon pa sa aming buhay. Nawa ang katotohanan na ito ay tunay po na maisapuso po naming lahat. So thank you, Lord God, for this day. In Jesus' name we pray. Amen.